Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay Lunes, March 11, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Halos 5 taon nang hindi umuwi ng bansa ang asawa ni Eddie Ulpina. Umalis daw ito para magtrabaho sa Abu Dhabi nang hindi nagpapaalam sa kanya. Iisa lamang nais mangyari ngayon ni Eddie ang muling mabuo ang kanilang pamilya. Narito ang kanilang kwento. Ito si Eddie Ulpina. Dito sa Barangay Apolonio Samson sa Balintawa, Quezon City siya nakatira at ang kanyang 2 anak. Pagpasok namin sa kanilang bahay, agad itong humingi ng dispensa sa aming grupo dahil sa maliit at magulo raw ang kanilang bahay. Ganun daw talaga kapag wala ang ina ng tahanan. Sabi pa ni Eddie, mahirap pagsabayin ang pagiging ama at ina ng tahanan. At ito ang inilalapit niya sa programa. Ang problema niya ukol sa mag-isa niyang pagtataguyod ng pamilya mula sa maliit na kinikita bilang personal driver ng amo. Iniwan daw kasi siya ng kanyang asawa. Ma'am, gusto ko talagang isave yung marriage namin, number 1. Gusto kong mabuo kami habang may pagkakataon pa. Kwento pa ni Eddie, March 2008 nang nagpunta sa Abu Dhabi ang kanyang asawang si Shirley Ulpina nang hindi nagpapaalam sa kanya. Palihim umano itong umalis ng bansa gamit ang pangalan nito sa pagkadalaga na Shirley Villegas. Sa tingin ko, kaya yan ang ginamit niya. Kasi kung sakasakaling ang may pipirmahan doon sa agency o kung saan na papipirmahin ako, hindi niya mapapapirmahan sa akin dahil ayaw ko nga na siyang paalisin. Tinago niya sa akin natago niya sa akin yun. Nagmukha pati akong tanga talaga. Pero mo, nalakad niya yung papeles niya. Pagkatapos, ultimong paalis na siya, hindi ko talaga alam. Hindi ko rin alam kung aling agency ang nagpaalis sa kanya. Nalaman na lamang daw niya ito ng mismong araw ng alis ni Shirley. Nasa trabaho po ako noon, kasi ang trabaho, nasa Glaxo po ako dati. Isang beses, habang nasa biyahe ako, tumawag siya sa akin. Nasa airport na daw siya. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Ba't nandiyan ka? Sabi niya, paalis na ako. Dahil kasi sa hirap ng buhay, ginusto raw ni Shirley na magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit hindi siya pumayag dahil iniisip niya ang kanilang 2 anak. Kaya ako tumanggi kasi ang sabi ko nga, mas higit siya ang kailangan ng 2 kong anak na nag-aaral dito. Puro lalaki po kasi, siyempre takot po akong maligaw ng daanan yan. At dahil nga sa pinili pa rin ni Shirley na umalis, nangyari ang kinatatakutan ni Eddie. Yung anak mo, si Benz, nasira yung pag-aaral. Sa ngayon, ang alam ko sa kanya, nawala na siya ng gana kasi may edad na siya. Yung mga elementary nung 3rd year siya, hanggang nakatapos na siya, nandoon pa rin. Nawala na siya ng gana mag-aral. Gayunman, aminado at kahit papano raw ay may pagsisisi siya sa kanyang mga pagkukulang bilang ama ng kanilang tahanan. Yung siguro, yung mga pinagsisisihan ko dahil hindi ko naipakita sa kanya na mahal ko siya. Kung minsan nga naisip ko na baka naman talaga naisipan niyang umalis dahil baka minsan sumagi sa isip niya na failure ako sa kanya. Pero sinubukan ko, sinikap ko lahat. Dahil siyempre lahat naman tayo ayaw naman natin na naghihikaos tayo. Diba? Pero dahil nga sa nangyari na ang nangyari, sana man lang daw ay nagagawa nitong magpadala para man lang sa pangailangan ng kanilang mga anak. Pero ni minsan daw ay hindi nito nagawang magpadala at hindi na rin daw niya ito makontak. Ang sinasabi ko sa kanya, may time frame ka lang sana. Pakalipas ng 3 o 2 taon, may kita ka o wala, uwi. Hindi parang lumalabas, uubusin niya talaga yung panahon niya doon. Tapos wala naman. Mabuti sana kung nakapagpadala siya dito sa akin ng pambili ng 1 kilong bigas na magkaroon ako ng dahilan para, sige manatili kami muna dyan. So kahit minsan hindi siya nagpadala sa Inundoy kami rito.
10 oras kami mahigit sa bubong. Sa isang ina, ano yan eh, aalamin mo kaagad kung anong nangyari doon sa bubong. Hindi tawag, text, hindi niya inalam kung may buhay pa sa amin dito. Kaya naman ngayon, iisa lang ang nais niyang mangyari, ang bumalik sa kanilang piling si Shirley, kahit man lang alang-alang sa kanilang mga anak. Asawa ko, ma'am, yun eh. Mahal ko yun, pinakasalan ko yun eh. May obligasyon siya sa akin bilang asawa, sa mga anak ko bilang ina. Pero kung halimbawa, may iba na siyang plano, gusto ko lang malaman. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Ang sagot ng OWA at ng payong legal para kay Eddie abangan sa pagbabalik ng responde. Patuloy po natin tinututukan ng inilapit na problema sa atin ni Eddie Olpina. Ang nais siya ay mapauwi sa bansa ang kanyang asawang 5 taon na raw na nasa Abu Dhabi at hindi nila nakakausap. Nakapag-ugnayan ang responde sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA kaugnay ng kasong ito. At nasa linya po na ating komunikasyon si Ms. Mariza Cruz, Supervising Officer ng OWA para sagutin ang ilang mga katanungan. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon. Opo. Magandang hapon sa mga tagapakinig niya. Yes, ma'am. Opo. Paano ba natin matutulungan itong si Mr. Eddie Olpida na hanggang ngayon ay naghahanap sa kanya na walang asawa? Oo nga, alam mo, very, very sad ako dun sa napakinggan ko at napagdiyaan sa inyong sa video ninyo, no? Talagang bilang isang babae at isang ina rin. At tapos may mga anak sila, yun yung sinabi nga ni Mang Eddie na medyo napapabayaan niya, di ba? So, ang record sa amin kasi sa OWA, ni Shirley, tama yung sinabi niya eh. Hindi ginamit yung pangalan ng asawa niya. So, nung umalis siya, dalaga yung, yung appeal, pagkadalaga yung ginamit niya. And the last na record niya ay 2008. So, si Onin ba ito? Yes, ma'am. Onin, Ma'am hello. Marisa, kamusta na? At Biglang tagal-tagal na natin hindi nagkakausap. Sabi ko na nga, babe, nabubusesan kita, Onin. Ay, naku, salamat po, ma'am. Ikaw ito pa, parang alam mo ano lang, naman, ma'am. oo. Hindi ako nakakalimot sa mga kaibigan natin. Yes, ay, naku talaga naman. Ganito yun, Opo. Onin. Opo. Yun nga, number one, 5 years ago, hindi natin alam kung nag-renew din si Shirley ng kanyang OWA membership, no? At the same time, alam mo naman, Oning, pag ang isang tao medyo parang ayaw niyang makipag-communicate sa family niya, parang ganun yung nangyayari. Pero nonetheless, we are still hoping for the best na tama. Katulad din ng OWA, gusto namin buo ang pamilya. Dahil kaya nga tayo nagpapagod sa abroad para sa pamilya natin. Pero inaaniyahan sana namin si Mang Eddie na magpunta dito sa OWA at ita-try natin po na malocate, number one, malocate si Shirley at susulatan natin siya if ever na malocate natin siya na for humanitarian consideration naman para sa mga anak niya. Actually, ang gusto mangyari ni Mr. Eddie, magkasama silang pamilya sa kabuuan. Yan ang ending po nila. Oo, ang problema lang kasi parang mukhang malalim ang pinanggagalingan ng kanilang mag-asawa kasi kinukonsider pa rin natin yan na personal problem between husband and wife. So sila lang dalawa yung pwedeng mag-resolve ng kanilang mga hinaing sa isa't isa. Pero bilang OWA, siyempre ang OWA, ma'am, may limitasyon po pagka ganyan mga kaso. Talagang hindi po tayo nakikialam sa mga away na personal. Pero ang atin lang naman, maasikaso sila mag-asawa sa paraang kaya po natin.
i-advise po natin din si Shirley na kung pwede, makipag-communicate na sa, Yes, sa ma'am. kanyang family. At yun nga, kung ano man yung mapag-desisyonan nilang mag-asawa, nasa sa kanila yun. Pero, ang first thing first, gagawin natin talaga ang ating magagawa para mahanap si Shirley. Baka naman magbago ang kanyang isipan na makipagbalikan sa kanyang pamilya na iniwanan. Biruin mo, 3 kaluluwa yun, Onin. Oho. 3 kaluluwa na pwede natin i-save pa, lalo na doon sa mga bata. Na Alright. talagang, iba talaga kasi pag nanay ang nandyan. Diba? So, hindi compensate ng natin, ng kahit na anong material na bagay, yung pagmamahal ng isang ina at pagkalinga sa mga Ayun. anak. So far, ma'am, ang Ayun. ipapayo po namin kay Mr. Eddie Olpina, Punta po in the dito meantime, sa OWA. opo, At makapunta mo ng OWA para mapayuhan Opo. niyo po siya at magawa ng paraan. gawa Ano po? natin ng paraan. Sa Opo. abot ng ating makakaya po. Alright. Tingnan po natin kung ano po yung ating nagagawa. Hindi po tayo nangangako, pero actionan po natin yan Yes, sa ma'am. abot Ay, po ng naku, ating salamat po ng makakaya. marami. Miss Marie, salamat po ng Opo, marami. Ano po? Onin. At magkita tayo sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat din po sa inyo, sa Net25 at Yes, sa ma'am. iyo, Onin, at pagpalain na ba kayo ng Diyos. Maraming salamat po mga kaibigan, si Miss Marisa Cruz, ang Supervising Officer ng OWA ating pong nakaparehab. Payong legal naman para kay Eddie Olpina sa pagbabalik ng Responde. Filipino values. Patuloy po natin yung tinututukan ang inilapit na problema sa atin ni Eddie Olpina. Ang nais niya mapauwi sa bansa ang kanyang asawang 5 taon na raon na nasa Abu Dhabi at hindi nila nakakausap. Mga kaibigan, para bigyan tayo ng payong legal, kasama natin sa studio ngayon si Attorney Jeriel Balmediano. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, Opo. Kaonin. Gaya po ng sinabi ko, sir, ano mang payong legal na maaari po natin ipagkaloob kay Mr. Eddie? Para kay Mr. Eddie, pwede siyang kumuha ng suporta para doon sa kanyang misis. Pwede siyang mag-file doon sa korte ng application for support. Kasi ang batas natin, binibigyan ng kailangan, inuutos niya na ang mag-asawa at ang ganun din ang magulang at saka ang anak ay kailangan suportahan. So, pwede po siyang mag-file for support sa ating korte. Ayun. Pag-file for support, kasama rito, of course, syempre yung pamilya ng babae. Ano po? Yung pamilya ng babae, makasama mo ba yun? Pwede pong kasama yung ama o ina ng babae na pwedeng mag-file din po sila ng support dun sa anak po nila. Ayun. Medyo parang at this point, medyo parang magulo yung pinagdaraanan ng Mr. Eddie Olpina. Ano ho, sa talagang napakatagal na po hindi niya nakikita yung kanyang misis. Ang unang tanong kagad na pumasok sa isip ko, hindi ba siya nagtanong man lang sa kanyang mga binan, di ba? Para sa kasakali, sabi po ninyo nga, parang suporta, lalo sa kanilang 2 anak. Gayon din po ang mga lolo o lola po natin, meron po silang obligasyon na suportahan din po yung apo nila. So, pwede po yung mga apo nila, o kaya si Mr. Eddie, mag-file din po for support dun sa mga magulang po or sa mga lolo at lola ng mga anak po nila. Ayun. Sa panahon ngayon, medyo may, I'm sure, at we are safe to say, na medyo nahihirapan po talaga si Mr. Eddie ngayon dahil sa kakulangan ng pera. Pwede ho ba siyang lumapit sa Public Attorney's Office o saan mang merong abogadong maaaring tumulong sa kanya? Opo. Pwedeng po siyang pumunta sa Public Attorney's Office po natin. Kailangan lamang po ng certification from the barangay na siya po ay walang kakayahan na magbayad ng abogado. Alright. Baka meron pa kayo sir gustong ihabol at idagdag na payo para kay Mr. Eddie Olpina. Nasa inyo pong pagkakataon. Kay Mr. Eddie Olpina, sana po patuloy po yung
pagtatyaga nyo sa pagpapaaral sa inyong mga anak. Gayon din po, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa na bumalik ang inyong asawa. At maaari siyang mag-file ng, anong tawag doon? Mag-file po kayo ng support sa ating korte at humingi po kayo ng tulong po sa ating Public Attorney's Office. Alright. Attorney Jeriel Balmediano, maraming po salamat sa oras po ninyo. Maraming salamat din po. Alright, mga kaibigan, si Attorney Jeriel Balmediano, ang ating po nakapanayang. Kasama po na siya sa studio ngayon, araw na ito. At magbabalik po kami, ilan muna paalala. Sa mga nais makapag-ugnayan sa Responde, pakitext lang inyong buong pangalan, address at ang nilalaman na reklamo. Maaari nyo kami tawagan sa aming hotline 491-7844, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga sumusulat po sa amin via snail mail, maaaring pakisulat din po inyong contact number para kayo agad namin matawagan. Maaari po kayo magpadala ng mga video sa amin na mga gusto niyo reklamo, makakaganapan man ito na nakapiperwisyo sa inyo at gusto maksyonan. At para mapanood ang aming mga previous episodes, ilike lang ang aming Facebook fanpage, Responde.25. Happy viewing kina Mrs. Gloria Tuyay at Ms. Zenaida Liamoso at happy 35th wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Armando Solomon. Ang pagbati po mula kay Rowena Maduma. Maraming salamat po sa aming sponsors, Glowful Resto Grill and Resort at ang Naksarap Restaurant. Ang Naksarap Restaurant po ay matatagpuan sa Mindanao Avenue. Salamat din kina Mr. and Mrs. Ignacio Ignemanaog ng ISS and Printers, Hell Design at Galvez Clinic. Ang Responde, mapapanood nyo Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang tangi po naming hangad, ang kayo matulungan, walang labis, walang kulang. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Oren Miranda.